Sinasabi mo sa akin ngayon may pasok ka pa rin sa school. Grabe. Ano yan? Ha? Grabe ka naman, Elaine. Wala bang ibang dahilan? Kung school talaga dinadahilan mo para pumasok ka. Ha? Ano? Ano gagawin mo doon? Ano gagawin mo sa school ng December 27? Ano? Bakit ka papasok sa school ng December 27? Maglilinis ka ba doon? Ha? Ano? Ay naku, te, may stress ka lang dyan. Ako, kapatid sa'yo na lang. Hindi na nga. Buti mo, pinagpinta mo ko. Di ba pumapasok pa siya ng bagong taon? Ba't ba pumapasok ka pa ng bagong taon? Bakit nga pumapasok ka? Ano meron? Siguro may boyfriend to doon. Magkikita sila. Mga Yes, ganun. may boyfriend talaga. Na. Elaine, papunta ka ba lang? Pabalik na sila. Ang galing-galing mo. Nagpapakahirap kami sa pag-aaral sa'yo at mapapaaral sa'yo tapos ganyan ka. Ha? Wala mo yun? Wala mo yun? Ganyan kayo. Grabe kayo mga kabataan ngayon. Ano to? Ba't ayaw? Ano ayaw? Ba't ayaw matanggal? Tapon-tapon yung kape, mainit. Ano kape? Mainit yan. Ayaw matanggal nung kamay ko. Bakit Ano ayaw ginawa mo matanggal? na naman? Bitawan mo, gumanon ka. Ayun nga, hindi ko nga matanggal eh. Hindi nga. Ayaw nga. Ay, anong ginawa ko na naman? Kaya yan dito. Ayaw nga mabitawan eh. Wala kami natin ginawa dyan. Wala, eh, bakit ayaw? Anong ayaw? Ang sakit. Ang sakit. Ba't ang sakit? Kasi super glue namin yan. Andito ako ngayon sa room ko sa hotel sa Dubai at sobra akong nahihiya ngayon sa sarili ko mga kapatad. So ayan, ako lang mag-isa dito. Alam niyo ba mga kapatad, alam niyo ba kitang-kita niyo ba yan? Ayan, 'di ba? May salamin, may kortina, ayan, kitang-kita sa labas. Ngayon, kagabi, ako ngayon, kararating ko lang kagabi, medyo masama yung pakiramdam ko kasi ang dami namin pinuntahan. Nagpunta kami sa Burj Khalifa, nagpunta kami kung saan-saan, nagsumakay kami ng barko, ganyan kami, nag-tour talaga kami kahapon. Tapos one thing na nagpa-realize sa akin kanina nung naliligo ako kanina lang is nakabukas tong bintana. So natulog ako kagabi na nakabukas to. Mga kapatid, hindi ako sanay matulog nang hindi ako nakatanggal tong mga to. Yung mga damit ko sa katawan. Kanina din, nagising ako, naligo agad ako. Tapos ngayon, pagising ko mga kapatid, paglabas ko ng CR, tinanggal ko yung towel ko. Dahil ako naman super bihes. Doon ko lang na-realize na ito palang salamin na to is hindi siya tinted sa labas. Paano ko nalaman? Ayan, mga apartments po kasi yan. Meron dong Pilipino na kumaway sa akin kanina. Tapos sinatawag ako, sabi Yuki. So, hindi ko siya naririnig dito. Pero yung bukas ng bibig niya, yung pagbigkas ng bibig niya, tinatawag niya yung pangalan ko. At nahiya ako bigla. Nagtago ako dito sa likod ng kortina. Kasi doon ko na-find out at na-realize na hindi pala siya tinted. So, hiya na naman ako sa sarili ko. Hindi kasi ako masyado nag-check-in sa mga ganitong mga hotel na mga magaganda. Akala ko kasi ito yung salamin na hindi nakikita yung loob. Kasi di ba yung mga building na nakikita ko, hindi naman kita yung Yang talaga ako ngayon. Etong babae na to, muntik na siyang pakasalan ng tikbalang. Ang babae na to ay walang iba kundi ang aking kapatid na si Ate Aya. Ayan, pagmasdan niyo pong mabuti, siya po yan. Yan, si Ate Aya po yan. Ito pong aking ikukwento, hindi po to kwentong barbera, kung hindi, nangyari po to sa totoong buhay at kinuwento po siya mismo ng ate namin. Yung kwento na to ay paulit-ulit ko pa rin tinatanong sa kanya tuwing maaalala ko at iisa lang po ang sagot niya, ganun pa rin. Ganun pa rin? Totoo at hindi po haka-haka. Noong mga bata pa lamang daw po kami, palaging sinasabi sa akin ng ate ko na palagi daw siyang nananaginip ng tikbalang. Alam ko marami na sa inyo hindi maniniwala tungkol sa mga tikbalang, pero sabi ng ate ko, muntik na siyang dali ng tikbalang sa mundo nila at doon pakasalan. Alala ko palagi kaming kinakwentuhan ni ate about sa tikbalang na yon. Palagi siyang nagkukwento, palagi daw siyang nananaginip. Dati po kami nakatira po sa Laguna po, sa may Calamba, Laguna, sa may Letran, dun po sa may Duluhan. Sa madaling salita, malapit po sa Riles at malapit din po sa mga lugar na gubat-gubat. Ate Aya po mahilig po yung mag-sleepwalking kagaya po ni Ate Erica. At tuwing nag-sleepwalking po siya, tuwing alauna na madaling araw, palagi po siya nagpupunta sa harap ng bahay namin. At totoo po yun dahil kami po mismo, saksi kami. Pero nakatingin lang siya palagi doon sa gubat na malapit sa bahay namin. Kapag tuwing nakikita namin si ate na naglalakad sa gabi at humihinto at nakatingin doon sa gubat na yon, ginigising namin palagi sila mama at papa para tawagin si ate at puntahan. Kami mismo, takot na takot kami palagi tuwing nakikita namin si ate na ganun. At palaging tuwing gabi yon. Kaya mama at papa namin madalas sinasarado yung pinto. Pero nagtataka kami, nakalak na lahat-lahat yun, tinatago na yung susi. Pero si ate nakakalabas pa rin ng madaling araw. Until isang araw, lagi na lang nakatulala si ate, kinakausap ni mama. Lagi na rin siya pinapagalitan ni mama at papa nun. Kasi nga, palagi na lang siyang tulala. At the same time, palagi siya nagpupunta tuwing madaling araw doon. At doon na nga nagkaroon ng tsansa si mama na tanongin siya, bakit anong ginagawa mo palagi doon? Kasi nakaraan, tinatanong niya rin ng tinatanong si ate, anong ginagawa niya doon, hindi doon nagsasalita. Biglang sumagot si ate,
may sinabi siya na mahal niya na daw yung tao na yun. Hindi ko matandaan kung tao yun, pero lagi niya sinasabi, mahal na mahal ko siya, magpapakasal kami. Alam ko marami sa inyong hindi maniniwala sa kwento na to kasi mukha siyang kwentong barbero. Kasi lumang-luma na yung mga ganitong kwento. Kami kasing naka-experience. Well, bata pa naman ako nun, pero ang magpapatunay kasi talaga dyan, yung konting memories na naaalala ko nun. At the same time, si ate talaga at si mama at papa. Palagi daw nagpapakita sa panaginip niya, palagi daw siyang tinatawag, palagi daw siyang binibigyan ng bulaklak. Pero wala naman kami nakikitang bulaklak. Tapos madalas daw dinadalan pa daw siya ng pagkain sa panaginip niya. Tapos ang kwento sa amin ni ate, yung itsura daw ng tikbalang ay maitim tapos pula yung mata at kalahating tao at kalahating kabayo. Katakot daw talaga yung mga itsura nila dahil namumula ang kanilang mga mata. Habang ang kanilang mga balat ay maiitim daw. Tapos mahaba rin daw ang mga buhok nila. Higit sa lahat, malalaking tao o tikbalang sila. Isang araw, nagulat na lang kami, is nang-move na kami sa probinsya, nagpunta kami ng Manila, nagpunta kami ng probinsya, nagpunta kami Manila. Doon na lang natigil si ate sa pagiging sleepwalking niya. Doon na natapos ang lahat-lahat. Pero sa mga susunod na araw, tatanungin ko si ate pag uwi namin ng Pilipinas, siya mismo ang magkukwento sa inyo. Diba nakakatakot? Every time na naalala ko siya, natakot pa rin ako. Outfit check sa liligawan. Ready na ba kayo? Yeah! Elaine, lumabas ka na dyan! Ay, ano yan? Ay, wow! Anong wow dyan, te? Bakit? Bakit? Liligawan siya, hindi naman siya lalabas ng kung saan lang pupunta. Bakit naman? Ikaw rate. O, iya mo na ikaw rate. 5. Oh, 5 out of 10, ikaw. 3. 3 out of 10, ikaw. 3 din. Ikaw, Bahaw. Two. Ikaw. 2. Ikaw. 10. Bakit 10? Ganda kaya! Ano naman dapat suotin? Kailangan ba naka-gown, naka-ganon, naka-cocktail? Hindi naman, magpalit ka dun. Bilisan. Yeah. Magpalit ka dun. Sige na. Tina, na matagal ka pa ba dyan? Ay, ano? 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 Maganda? Yes! Maganda. O, rate. Perfect Ako 10. 8. Ikaw, perfect 10. Ikaw. 6. Ikaw. 10. Ikaw, Adrian. 8. O, ikaw, te. 3. 3? Bakit 3? Okay naman na. Kanina. mas maganda Mas yun ka-respeto siya dun sa suot niya kanina. Ha? Naka-shirt. Ayun na, napaka-demure. Sweet girl na. Sweet girl. O, sige, magpalit ka doon. Last, bilis. Sila ate naman, oh. Liligawan nga, eh. Huwag nang ganon. Bakit? Ikaw kasi nung nililigawan ka, hindi ka marunong mag-ayos. Hoy, kung mahal ka talaga ng tao, kahit anong isuot mo, mamahalin ka, hindi mo kailangan paganda. Isa na nga lang inanligaw sa'yo, hindi mo pa ginandahan yung pagdadamit mo. Hayaan mo na, te. Hayaan mo na yung, hayaan nyo na ako. Basta, kailangan maganda yung suot niya. Elaine, bilisan mo. Wow! Oy, napapalakpak. Ikaw, rate. 9. Ikaw, nak. 9. Ikaw. 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 Ikaw, te. Ba't ako patulog yan? Hindi yan pantulog. Bala nga kayo, basta para sa akin, kung talagang seryoso yan si Saidi, pupunta talaga dito ngayon. Ay! Ate, alam mo, pupunta talaga dito yan. Okay, ayan na yung isuot mo, ha? Mas maganda yung una eh. Ay? Ayun nga. Okay na to, di ba? Okay na? Okay na? Okay, yan na yung suot mo. Already na. Mamaya, nandito na si Saidi. Konting oras na lang. Hello, Sai! Nasaan na kayo? Malapit na po. Ay! Ano? Mga 2 minutes na lang po. Ay! 2 minutes na lang! 2 minutes na lang, nandito na! O sige, malapit na kayo. Sige, magre-ready na kami, ha? O sige, see you! Sige, see you! Oh my gosh, andan na! Nandiyan na siya! Nandiyan na na! Kayo naman. Wala lang, syempre, first time ko lang makita na si Elena maliligawan. Sino maliligawan? Si Iling ang si Bahaw. Pag-gay. Ready, no? Hindi, si Eling liligawan. O, tara na, 2 minutes na lang, nandiyan na. Tara, labas! Bilis! Nandiyan na! Nandiyan na sila! Nandiyan na! Oh my gosh, nandito na. Ano, ayan na! Sila! Ayun na, pupunta na. Bilis! Si Eling nasaan? Nandiyan na! Ah!